Hello, magandang hapon. Hapon ako nag-live dito pero I'm sure some of you is umaga or gabi sa inyo dyan. Gerard Claudio here. Kamusta guys? Kamusta? Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin is posible na hindi ka aware dito bakit nahihirapan kang magpa-pay in or mag-invite. Sabihin natin mag-invite, no? Lalong-lalo na gusto kong i-address ito sa mga may experience ka na sa network marketing. Ito primarily, ito yung dahilan kung bakit nahirapan ka, malamang sa malamang, lalong-lalo na kung may experience ka sa pag-network, ito possible yung dahilan. Okay, ready ka na ba? Ready ka na ba kung ano yung dahilan, no? So, pag-uusapan natin yan dito. Kagabi, I conducted a free training, no? Yung clarity session. Napakaganda. So, sa mga naka-register, possible hindi ka naka-attend kahapon, pakicheck sa email kasi sa email mamaya isi-send ko yung replay. Okay? So kung wala kang natanggap, baka possible mali yung email mo. So you can message me para ma-send ko sa yung link ng replay. Okay? So ang goal mo sa network marketing magpalaki ng grupo. Make sense? No? Aside sa getting customers, one of your goal is to get uh, people to join you and eventually build a business. Do I make sense? Tama ba? Tap yung tama kung tama yung sinasabi ko. Yun ang goal sa pag-network, no? Doon ka kikita. Ang problem lang is, maraming mga network marketers na nahihirapan mag-invite o nahihirapan magpa-pay in. And lalong-lalo na kung matagal ka na sa network marketing or naka-experience ka na na network marketing. And ito yung isang dahilan na napansin ko. Hindi ko alam kung mag-a-agree iba dito sa inyo. Pero isa sa mga napansin ko kung bakit ang mga may experience sa network marketing nahihirapan sila magpa-pay in kasi meron silang iniisip sa utak nila na hindi man sila aware pero ito yung iniisip nila. Ayaw nilang magpa-pay in kasi ayaw nilang ma-experience ng iba yung nadaanan nila sa loob ng network marketing business nila. Tama ba? Tama? Alam nyo tama kung tama? Um, Parang bakit ko pa i-offer tong business opportunity sa iba? Pagpasok ko, grabe ang dadaanan ko, ang hirap. So, ganun din ang dadaanan nila. Mahirap din yung dadaanan nila. Tapos walang sistema, tapos walang programa, tapos lahat ng pinangako hindi totoo. Agree ba kayo? Tama, type nyo tama kung tama. So primarily, napansin ko lang, maraming mga network marketers kasi nung pumasok sila, hindi nga tama yung sinabi. So maraming pinangako, iba yung sinabi sa presentation, iba din yung nangyayari sa loob. So nawawala ng kumpiyansa yung network marketer kasi bakit ko dadalhin yung mga prospect ko dito na ako nga personally, ako mismo, hindi nga ako nagtitiwala sa loob. Parang nawalan ako ng tiwala. Tama ba? Type nyo tama kung agree kayo sinasabi ko. And sa akin guys, napakahalagang concept nito kasi hindi po ito na ituturo. Hindi ito na ituturo. Kasi this is not a problem of strategy. This is a problem of culture. Kultura sa loob. Make sense? Hindi na-address ang mga challenges ng mga teammates or downlines. And dahil nga sa iba yung naka-front, ito yung sinasabi, ganitong mangyari dito, pagpasok, iba rin yung nangyayari. So, ganun din ba yung gagawin ko? Tama ba? Will I use the same script? Will I use the same words? Will I use the same way to convince people? And most of the time, kung meron ng aspect ng hindi totoo, actually, it's already lying. Nagkisinungaling na. Paano pa ako mag-build? And what I've realized and what I figure out is, maraming mga pupasok sa network marketing na they find it unethical. Hindi lang nila ma-verbalize, hindi nila maano sa mind nila, pero parang ayokong mag-invite. Kailangan ko munang aralin paano ba talaga mangyari ang network marketing. Ano ba talaga tong pinasok ko? Gusto ko siyang aralin muna. Kasi hindi ako kumpiyansa, hindi ako kampante. So, hindi problema yung mindset minsan. Okay? May aspect ng mindset yun ha. Pero minsan hindi problema ang mindset. Ang problema yung nangyayari sa loob ng kultura, sa loob ng community.
Do I make sense? Kaya gusto kong sabihin to na ang duplication po hindi nagsisimula pagpasok ng prospect o pagpasok ng pay-in. Hindi po doon nagsisimula yun. Nagsisimula po ang duplication doon pa lang sa simula na kinakausap mo yung prospect. Bakit? Kasi how you bring people in is how they will build inside. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kung pinilit mo yan, pipilitin mo yan mag-build sa loob. Kung kung ah, kung marami kang pinangako sa kanya na hindi wala kang gagawin, pinadali mo sa kanya, pagpasok na walang gagawin yan sa loob. Sa halimbawa, o ako bahala magbebenta ng products mo. Ako maglalagay ng mga downline sa'yo. Kasi for the sake lang na para may pay-in ka. Ngayon, pagpasok na guys, hindi gagalaw yan. You, in fact, attracted a leech instead of a leader. What do I mean? Ang leech, linta, yung sinisip-sip yung dugo mo hanggang maubos lahat ng dugo mo. Linta, leech. So you're gonna find people who willing to shell out money, pero hindi willing gumalaw. Short term, yes, kumita ka. Pero long term, marirealize mo na tatalo ka. Natalo ka. Tama ba? Agree ba kayo sinasabi ko? Right? And yan, si Ma'am Norna, nandito si Ma'am Norna. No, hello, Ma'am Norna. Yan. Kaya hindi problema guys yung network marketing na industry. Yung nangyayari sa loob. The system in itself, the industry hindi siya problem. Ang problem is yung ginagawa sa loob. Ano ba yung sistema sa loob ng grupo? Kasi guys, you can make many promises to your distributor or your new pay-ins or new sign-up or new teammate. But at the end of the day, what will measure kung magsistay sila or hindi, kung tama ba yung sinabi mo sa kanila in the first place. And sinasabi ko to, yun yung dahilan kung bakit possible hindi sila nakakapag-invite. Or possible ikaw hindi ka nakakapag-invite kasi confused ka, nalilito ka. Paano ba talaga to nangyayari? May mga terminologies pa kayong ginagamit. Tama? O ano to? E-commerce to, hindi ka mare-reject dito, mga ganun. Pwede naman yun kung may sistema, di ba? Pero ang point ko is kaya bang panindigan? Make sense? Sinasabi ko to kasi this is very crucial. Lalong-lalo na kung gusto mong mag-build ng network marketing business na mababa yung attrition. Pag sinabing attrition, yung natatanggal sa organization. Kung gusto mong mag-build ng network marketing business na people will eventually stay, never over-exaggerate anything sa presentation pa lang. Hindi na tayo pwedeng magtago pa, guys. Gusto kong sabihin to, ha. Hindi niyo pwedeng mag-pretend. Everything is transparent na, especially right now in social media. I hope you understand that. Kung akala natin na kaya pa nating i-hype ang mga tao, possible meron pang nag-join sa hype right now, but sooner or later they will realize na nang-hype lang kayo. Hype in a bad way, ha? Kasi may good hype naman eh. May bad hype. Yung hype mo na walang basis na hype, eventually masisira ka in the process. O sino sa inyo dito? Tinanong ko to kagabi sa training ko. Sabi ko, sino sa inyo dito nagra-run ka ng ads? Nagra-run ka ng ads. Tapos, instead ng mga magagandang comment yung nakukuha mo, tad yung comments mo ng negative na comments. Kantad yung ads mo ng negative na comments. O, sino nakaka-relate doon? O, Amilio, hello. Monsanto, magandang araw. Tama. Tapos nagtataka ka, bakit? Bakit? Kasi within your community, meron nang gumagawa ng hindi tama. Nadadamay ka. Hindi ko sinasabi guys na magnega ka ha. Pero gusto ko lang sabihin sa yung reality. Na it is a culture problem. People cannot invite properly because it is a culture problem, not an industry problem. Ano ang nangyayari sa loob? Kasi natural na mangyayari na kung ang dagong downline naging maayos lang ang pag-treat sa kanila, naturally, mag-i-invite at mag-i-invite yan. Kasi sino ba naman ang ayaw na magdala ka ng mga tao sa loob na alam mong makakatulong sa kanila, ang community? Do I make sense? Tama ba? Unless lang talagang wala kang konsensya at wala kang pakialam that people will lose money, will still make fake promises. Kanya-kanya na tayong konsensya niyan. Pero ako hindi ko kakayanin yan. Naalala ko, sabi ko one time sa training ko, noong nagsisimula ako sa network marketing at may nag-pay-in, at alam ko hindi pa siya nakakabawi sa capital, hindi ako nakakatulog, guys. No? Hindi ko siya dinidibdib ko ang mga bagay, pero hindi ako kampante
na kulang ang ibinigay ko dun sa bago kong teammate. Yun yung concept ko sa pagbe-build right now. Guys, sinasabi ko to hindi dahil sa naging perfect na network marketer ako. Nadaanan ko po lahat, pati po ang pagkalugmok, umangat, umasenso, bumagsak, and binaktrack ko kung bakit. Nagtanong ako bakit ano ang nangyari. Yun yung tinanong ko eh. And bakit marami mga top leaders ang nababurn out? Bakit marami mga top leaders, pag sinabi kong top talaga sila yung 0.01% ng sila yung top elite of the elite. Bakit? Why they stop? Why they move? And you would realize na it's a culture problem. Kasi kung totoo lang, kung natural lang naman talaga, ito I don't know kung mag-agree kayo, kung maayos ang pag-treat sa'yo sa loob, naging maayos ang pakikisama sa loob, bakit hindi ka mag-i-invite? Tama ba? Type nyo tama sa may comment kung tama yung sinasabi ko. Hello Archie, good morning sa'yo dyan. Makes sense? So, iyon ang isang dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-invite. Lalong-lalo na kung may experience ka na sa network marketing. Okay? So, paano mo ngayon isosolve yan? Isosolve mo yan by understanding what network marketing is and reframe your scripts. Reframe your scripts. Your script should not contain any promises na hindi totoo, any labels that is not even true and cannot be backed up when you go inside the community and the business. Tama? You should not use those. Kayo ang nakakaalam niyan kasi kayo may script, may script. So kaya kung nandito ka nakikinig sa akin and then umattend ka naka-register ka sa webinar kahapon, sa pre-training ko kahapon, kagabi, wait lang mamaya kasi isasend yung via sa email ninyo, yung replay. Okay? Or message mo ako, wala ka matanggap, message mo ako para masend ko sa iyo yung replay na link. Okay? And so yun ang akin lang. So may mga solution dyan. And gusto ko kayong i-invite sa February 7 and 8 this coming weekend. This coming weekend, I will conduct the Network Marketing Masterclass. This will be all about clearing your mind about network marketing para mas kumpiyansa kang humataw. Maliwanag ba? Para mas kumpiyansa kang humataw. Kasi maniwala ka sa akin guys, kung wala kang babaguhin, kung halimbawa, ganyan ka pa rin right now, mamumuhay ka sa network marketing business mo na marami kang confusion, you will end up the same result by the end of the year. Gusto mo ba nun? For sure, ayaw mo. Tama? Kasi po pwede naman wala kang ibang baguhin. Ganyan ka pa rin hanggang right now. Okay lang naman yun. Pero kung confused ka at hindi mo alam ang kasagutan, my suggestion to you is maghanap ka ng kasagutan. Tama ba? Maghanap ka ng kasagutan, hindi po pwedeng magstay ka kung nasaan ka right now dahil you will end up the same. Okay? So, kagabi ko na sinabi, no? So, I want you to go to nmmasterclass.com. nmmasterclass.com. Check mo dyan sa may comments. Nandyan rin sa comments. Nandito rin yan sa may caption ko. Or check mo dyan somewhere. May button dyan sa may screen mo if you're watching me right now via your mobile. So you register. It's 90% discount pa right now. Original price ito guys ng masterclass na to is 2,490 but it's only for 249 pesos right now. 90%. You grab it while it's 90% discount. Napakaganda nito guys kasi I'm really a believer of network marketing. Naniniwala talaga ako sa industriyang ito. Napagtanto ko lang and na-realize ko na kung gagawin siya ng tama, marami talagang matutulungan. Marami nga lang mga hindi tamang nangyayari sa loob ng industriyang ito. Kaya maraming nasisira at maraming nasusunog ang pera, marami ang nadi-discourage, marami nadidismaya, marami ang hindi alam ko paano ang gagawin, marami. So ngayon, kung nandito ka, nakikinig sa akin, go to nmmasterclass.com, nmmasterclass.com, register ka. That would be in February 7 and February 8. That's 8 p.m. onwards. Okay? That is 8 p.m. onwards. Marami tayong i-discuss, marami tayong pag-uusapan, and I want you to be equipped network marketers and confident network marketers. Okay? Do you think tama ba yung sinabi ko or mali? Again guys, gusto ko lang sabihin to. Lahat po naman sinasabi ko dito ay pawang mga opinion ko lang. Kung mali ako, then mali ako. Okay? So, kung sa tingin mo mas tama ka, wala namang problema. But all of this my opinion and this is all my experience. But at the same time, naniniwala ako with all conviction sa paniniwala ko kasi ito po ay mga bagay na nakita ko sa mga estudyante ko sa iba't ibang mga companies, even sa community na meron ako. So, but at the end of the day, gusto kong sabihin na kung magpipili ka man ng negosyo, maganda po talaga ang network marketing. Basta gawin siya ng tama. Ulitin ko ulit, basta gawin siya ng tama. Maraming sa atin, hindi mo alam na mali na palang ginagawa mo. And that's okay. Okay? Kaya po tayo nagkikreate ng mga ganitong content para at least somehow makatulong po sa inyo.
Pero hindi ka po pwedeng magstay dyan sa mga maling mga sistema at maling mga kultura at maling paggawa kung gusto nating umangat o umusad sa business na to. Okay? Maliwanag po ba? Type nyo nga clear, type nyo yes, tama ka dyan, Gerard. No? So, share mo tong video na to if you find this valuable. Send nyo sa group chat na to, tag nyo mga ka-teammates nyo dito. And this is, I think, one of the reasons. Pwede mo siyang ma-change. No? Wala naman pong problema na walang solusyon. If you think you're struggling right now in network marketing business, there is always a solution to that. All you have to do is to make sure na hanapan mo siya ng kasagutan. Okay? Yun na naman for me, guys. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.